pero hindi siya pumasok dun sa session hall at ang tinanong natin siya kung okay lang ba niya na bago na ang liderato ng Senado at may 13 miyembro na itong kabilang panig. Sabi niya, oo. At tinanong natin kung okay lang ba na iba na yung leadership at iba na yung majority. Ang tanging sinasabi lang ni Senator Marcos ay okay lang at okay lang. So, beyond that, she didn't say anything. But ang inaabangan natin ngayon, Pia, is yung Commission on Appointments. Nangyayari yan mga 11. And we're expecting na at least some of the members of the committee of the commission are from the minority and they will participate. Pero hindi pa natin alam kung tiyak na dalo sila doon. Ang mga pending PR, at least 5 generals yan na high-ranking that due for confirmation. So again, si Senator Amy Marcos lamang. Ang nakikita naman natin so far in the building from the minority bloc since itong pagpapalit ng leadership sa Senate. Yeah. Alright, maraming salamat, Joseph Morong. Mga kapuso, balikan natin si Sandra Aguinaldo sa loob ng session hall. Sandra? Yes, Pia. Yun kaya, nagpatuloy na yung trabaho nila ng mga senador na naririto ngayon. At ang kanila pong ilan sa kanilang mga naipasa ay yung Senate resolution na nagpapahayag ng pasasalamat at pagkilala sa rescue workers at healthcare personnel at iba pa na tumulong po dun sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. At gayon din, nagpatuloy yung kanilang mga amendments sa ilang panukalang batas kaugnay o kabilang po yung act strengthening the protection of patients against hospital detention on the grounds of non-payment and medical expenses sa kanilang mga hospital bills. At gayon din, ito na yung Magna Carta naman for healthcare workers ay ito rin ay tinatalakay ngayong araw na ito. Ang inaasahan natin ay kasi ang unang pasabi nila hanggang tanghali lamang sila ngayong araw, ngayong para dito sa special session, pagkatapos magko-convene sila ng kanilang commission on appointments dahil nga doon sa na-report ni Joseph na parang pag-promote sa ilang mga general. Pagkatapos doon ay maaari silang bumalik uli sa sesyon naman sa hapon. Dahil ang inaasahan natin ay pansamantala lang munang sususpindihin ito para nga sila ay makapag-commission on appointments. Nauna dyan, Pia, sinabi rin ni Senator Gatchalian, sina Senator Lacson, na kumbaga ito ay napaghandaan na rin nila yung CA. Kumbaga darating din dito yung contingent naman mula sa House of Representatives para sila rin ay makilahok dito sa gagawing pag-convene ng Commission on Appointments. Pia? Alright, maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At mga kapuso, nagpapatuloy nga po ang special session ng Senado na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Inihalal bilang bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Unanimous po sa pagluklok kay Gatchalian ang 13 senador na dumating sa plenaryo ngayong umaga. Kabilang si Senator Joel Villanueva na dating miyembro ng Cayetano Bloc. Iniluklok naman si Villanueva bilang Deputy Majority Leader. Walang dumating na miyembro ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kanina umaga sa sesyon at inihalal din si Senator Tito Soto bilang bagong Senate President pro tempore. Itinakda rin ang mga membership ng mga komite. Kabilang po ang sa Blue Ribbon Committee na kinabibilangan ng lahat ng majority senator maliban kay Senator Cheese Escudero. Tinalakay rin ang ilang resolution tungkol sa pondo para sa pagbangon ng mga nilindol sa Mindanao at pagpupugay sa mga rescuer doon, pati na amendments sa ilang panukalang batas. At tuloy-tuloy lang po, mga kapuso, ang ating live streaming. Ako po si Pia Arcangel. We recognize our distinguished sponsors of the measure. We'd just like to welcome also to the plenary our dear colleagues from the House of Representatives, members of the Commission on Appointments. Yeah, we welcome our colleagues from the Commission on Appointments, Excited na po particularly sila. our Excited na po sila. counterparts from the House of Representatives. Yes, thank you, Mr. President. We welcome them with open arms to their House of the Senate, Mr. President.
Mr. President, I move that we transfer to the calendar ordinary business special orders, Senate Bill number, it's not in my list, 2272. 2272. Mr. President, I so move. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Mr. President, I move that we consider Senate Bill number 2272 and ask the Secretary to read the title of the measure. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Consideration of Senate Bill number 2272 is in order. Under Committee Report number 71, Mr. President. Under Committee Report 71, the Secretary is directed to read only the title of the bill without prejudice to inserting into the records the whole text thereof. An act strengthening, expanding the National Nutrition Program, amending for the purpose Republic Act No. 11037, otherwise known as the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, appropriating funds therefore. Mr. President, we recognize the sponsor, Senator Bam Aquino, to sponsor the We measure. recognize the gentleman from Tarlac, Senator Bam Aquino. Mr. President, mga kasama, magandang araw po sa ating lahat. The Committee on Basic Education is pleased to present Senate Bill number 2272 under Committee Report number 71, which seeks to amend Republic Act 11037 or the Masustansyang Pagkain parang sa Batang Pilipino Act. Nais po natin pasalamatan ang ating mga kasamahan sa komite, ang EDCOM2 at ang iba't ibang ahensya na katuwang natin sa pagsulong ng panukalang ito. Sa lahat po ng mga pangyayari sa Senado sa nakaraang buwan, ang reformang ito na para sa kabataang nangangailangan at para sa kabataang nagugutom, ang isa po sa nakapanghihinayang po talaga na naantala ng ilang linggo. Mr. President, mahalagang tugunan po ang matagal ng issue ng stunting sa kabataang Pilipino. Ayon po sa ulat ng EDCOM2, sa loob ng 20 taon, mula year 2000 hanggang 2020, nananatili ang problema ng stunting sa ating kabataan. Currently, 26.7% of Filipino children under 5 years old are stunted. Ibig sabihin po, isa sa bawat 4 na kabataan ay hindi naaabot ang kanilang tunay na potensyal. They will carry the lifelong burden of undernutrition. Hindi po natin malulutas ang krisis sa edukasyon kung hindi po natin tututukan ang isa sa mga ugat nito, ang kakulangan sa nutrisyon na nagsisilbing hadlang upang epektibong matuto ang mga estudyanteng Pilipino. Ang ating pong panukala ngayon ay hindi lamang isang feeding program. Ito po ay reforma sa edukasyon, isa pong public health strategy at isa pong hakbang sa pagpapaunlad ng human capital ng ating bansa.